Hana, pumasok na ang sahod ko ngayong buwan. Hi mga mare! So for today's video, iba naman yung content natin. Hindi kasi lahat ng tao mahilig magbasa ng mahabang kwento, kaya ako na yung magkikwento para sa inyo. May nakita kong story online na feeling ko marami sa inyong makaka-relate. Itinulak ni Troy ang kanyang cellphone sa harap ko. Sa screen, kitang-kita ang notification mula sa banking app niya. Ang net pay is 28,650. Pinindot-pindot niya ang screen na para bang katatapos lang ng isang napakalaking proyekto, saka siya bumuntong hininga at isinilid ang phone sa bulsa ng kanyang pantalon. Nag-transfer na ako ng 26,000 kay mama. Sabi niya kasi may bitak na yung semento sa garahe natin sa Davao. Malapit na ang tag-ulan doon, baka bahiin yung loob ng bahay kapag hindi agad na pa-tiles. Habang sinasabi niya ito, medyo umiiwas ang kanyang tingin hanggang sa tumigil ito sa isang kumpol ng ubas na binili ko kahapon at nakalagay sa lamesa. Sale na yun sa fruit stand bago magsara ang palengke. Medyo tuyo ng mga tangkay pero halos kalahati ang nabawa sa presyo. Dala ang platong kakahugas lang, lumabas ako ng kusina. Basa pa ang dulo ng aking mga daliri kaya ipinunas ko muna ito sa aking suot na apron. Then sumagot ako, sige. Isang salita ang isinagot ko, kasing gaan ng hininga, walang halong tuwa o lungkot. Tuwing kinsenas, parang isang alarm clock na nakaset na pagkating ng sahod niya sa account, agad na lumilipad ang 26,000 sa bank account na nakapangalan kay Luz Veminda Salvacion. Siyang nanay ni Troy, ang biyanan ko. Ang natitirang 2,650 ang magiging allowance niya para sa buong buwan. Pambili ng sigarilyo, paminsan-minsan pakikisama sa mga katrabaho o pamasahe sa MRT papasok sa opisina. Samantala, para sa inuupahan naming 2-bedroom unit dito sa Makati, 15,000 ang upa buwan-buwan. Idagdag pa ang kuryente, tubig, internet at mga kung ano-anong admin fees na umaabot ng halos 3,500. Hindi pa kasama ang pambili ng bigas, ulam at mga gamit sa bahay ng 2 tao. Syempre, lahat ng yon sa akin lang nakapatong. Dahil lang mas malaki ng kaunti ang kinikita ko sa kanya, nasa 45,000 ang net pay ko. Sabi ni mama, yung harap ng bahay ang mukha ng pamilya natin, kaya hindi pwedeng ipagpaliban ng pag-aayos. Napansin ni Troy na wala akong kibo, kaya nagdagdag pa siya ng katwiran. Parang nagpapaalam pero parang kinukumbinsi rin ang sarili. Kumuha siya ng isang butil ng ubas, pinaglaruan sa kanyang mga daliri bago ito ibinalik muli sa plato. Mukhang hindi na sariwa tong ubas ah. Sa susunod nga, huwag kang bibili ng mga nakasil. Tinignan ko siya, ramdam ko ang pagod mula sa bawat dugtungan ng aking gulugod. Pakiramdam ko pati ang pagsasalita ay isang malaking trabaho. Palubog na ang araw kaya mura na. Sabi ko, maraming gastusin ngayong buwan. Yung mahigit 2,000 mo ba aabot hanggang kinsenas sa susunod na buwan? Sandaling nag-alinlangan si Troy at kamot-ulong na paiwas. Sabi niya, siguro, kakayanin naman. Magtitipid na lang ako, si mama kasi gipit din talaga. Tama naman, lahat sila nagsasabing hindi madali ang buhay. Yung biyanan ko, hindi madali dahil mag-isa niyang pinalaki si Troy matapos mabiyuda ng maaga. Yung asawa ko, hindi rin madali dahil ibinibigay niya ang mahigit 90% ng sahod niya para lang patunayan ang pagiging mabuting anak. Ako si Hana. Dapat ba akong maging magaan ng pakiramdam? Nagtipid din ang mga magulang ko para makapagtapos ako ng kolehiyo. Pero hindi ko naman kailanman inihain ang payroll card ko sa harap nila para ibigay ang lahat. 2 taon na kaming kasal dito sa magulo at siksikang Makati. Nakatira sa maliit na kondo, walang sasakyan, at ang ipon ko, sinilip ko yung balance sa phone ko. Nasa 230,000 pesos lang. Halos lahat ng yon ay ipon ko pa bago kami ikasal.
Ang bank account naman ni Troy, kahit hindi ko tingnan, alam kong hindi lalagpas sa 3 digit ang laman. Ang pera niya ay dumadaloy lahat sa nanay niya at ang lagi niyang linya, hayaan mo na kay mama, sa atin din naman mapupunta yan balang araw. Pero alam ng puso ko, ang perang yun ay parang itinapon sa ilog. Kapag lumisa na, hindi na kailanman maibabalik. Noong nakaraang linggo, kasama ko yung mga katrabaho kong si Maylene, dumaan sa isang mall sa Ayala. Isang silk na blusa na kulay seafoam green ang kumuha ng atensyon ko sa isang display window. Napaka-elegante ng tabas at ang tela ay tila kumikinang sa ilalim ng ilaw. Alam mong hindi ito mumurahin. Ang maganda pa rito, nakasil ito ng 70%. Kaya mula sa original price, naging 1,350 na lang. Napatitig ako ng matagal. Siniko ako ni Maylene. Gusto mo? Sukat mo na. 1,000 lang naman. Presyo lang yan ng isang buffet. Tama siya, 1,350 para sa isang taong kumikita ng higit 40,000 ay katumbas lang ng 2 tiket sa sine at kape. Pero yung puso ko, biglang kinabahan. Ang utak ko, parang calculator na mabilis nag-compute. Bayad na ang upa ngayong buwan, ang kuryente at tubig siguro nasa 2,000. Paubos na yung detergent at toothpaste sa bahay. Kailangang bumili. Ang sapatos ni Troy, 2 taon na at pudpud ng swelas. Dapat ko na ba siyang bilhan ng bago? Tsaka tumawag yung binan ko nung nakaraang buwan. Nagpaparinig na gusto raw niya ng espesyal na hamon galing Manila dahil hindi raw masarap ang nabibili doon. Ang 1,350 na ito, marami nang magagawa. O baka naman, pwede ring para sa akin lang muna para maging masaya ko kahit minsan. Pero sa huli, ngumiti lang ako at sinabi kay Maylene, "Wag na lang, mukhang hindi bagay sa akin ang kulay na yan. Baka magmukha akong maputla." Noong isang araw na nagsweldo ako, sa huli may binili rin ako online. Tinuring ko na lang tong reward sa sarili ko matapos ang 2 buwan na walang tigil na overtime sa paggawa ng mga blueprint. Dumating ang parcel ngayong araw. Sinukat ko agad. Tamang-tama ang sukat. At lalong kuminang ang kutis ko. Ang babaeng nakikita ko sa salamin ay hindi na mukhang hapo at lantang gulay. Pag uwi ni Troy, galing trabaho, nakita niya agad ang box ng parcel sa sofa. At agad siyang nagtanong, "Ano na naman yung binili mo online?" Sabi ko, "Isang blusa lang, nakasale kasi." Pinilit kong gawing normal ang tono ng boses ko. Lumapit siya, kinuha ang damit sa box at ang mga mata niya ay agad dumapo sa price tag. 1,000 mahigit? Agad na nagsulubong ang kanyang mga kilay. "Hana, hindi ba't sinabi na ni Mama? Kailangan mag-ayos ng garahe. Maraming gastusin, kaya magtipid muna tayo, pwede?" Tumigil siya sandali, saka ibinalik ang damit sa box na parang nakahawak ng mainit na uling. "Sa panahong ganito ka pa talaga bumibili? Parang hindi naman yata tama yan." Sa sandaling iyon, para akong binuhusan ng yelo. Nanigas ako sa lamig mula ulo hanggang paa. Hindi tama? Ako na kumikita ng 45,000 monthly. Ako na pumapasan ng 90% ng gastusin sa bahay. Bumili lang ng damit na nakasale, hindi na agad tama? Yung 26,000 na pinapadala niya buwan-buwan, ano ang tawag doon? Tama lang? Obligasyon? Bumuka ang bibig ko pero tila may nakabara sa aking lalamunan. Habang nakatingin sa mukha niyang punong-puno ng panghusga na para bang sinasabing, "Wala kang malasakit." At kawawa naman ang nanay ko. Naramdaman ko na para bang wala akong kwentang magsalita. Para saan pa? Hana, nanay ko yun. Mag-isa niya akong pinalaki kaya hindi madali para sa kanya.
Hindi mo ba kayang maging mas malawak ang pag-unawa? Bata pa naman tayo, okay lang na maghirap ng kaunti. Tsaka pamilya tayo, huwag ka nang magbilang, nakakasira ng relasyon yan. Yan ang mga linyang 2 taon ko nang naririnig. Paulit-ulit na parang sirang plaka. Tuwing susubukan kong makipag-usap ng maayos, lagi niya akong ihuhulog sa butas ng pagiging makamagulang. Lahat ng sinabi ni Troy naramdaman ko na para bang nagmukha akong makasarili, madamot at mapagkwenta. Tinupi ko yung damit at siniksik sa pinakasulok ng cabinet. Kasabay nito, tila isinara ko na rin ang anumang pagnanais na maging mabuti sa sarili ko. Habang kumakain kami ng hapunan, saktong tumawag sa video call yung biyenan ko. Agad na binitawan ni Troy yung kutsara, sinagot niya yung tawag at lumitaw sa screen ang mukha ng matandang babae na kahit kulubot na ay mukhang matalas pa rin ang isip. Masiglang bumati si Troy ng "Ma!" Sa kabilang linya, malakas ang boses ng biyenan ko. Halatang masaya at kampante. "Troy, natanggap ko na yung pera ha. Tamang-tama, bukas kakausapin ko si Mang Berting para sukatin yung garahe. Sisimulan na agad. Kayo na po ang bahala, Ma. Huwag nyo lang pong paguri ng sarili nyo." Todong ngiti si Troy habang naglalambing. "Anong pagod? Tuwang-tuwa nga ako eh. O siya, may sasabihin ako sa'yo. Kanina, kasama ko ang tita mo sa sanglaan ng jewelry shop. Malapit sa palengke. May nagustuhan akong pendant na jade. Naku, ang ganda anak. Matingkad ang pagkaberde niya." Ramdam sa boses niya ang pagmamalaki at ang hindi maitagong kagustuhan. Saglit na napatigil ang ngiti ni Troy pero agad din siyang nagpanggap na wala lang. "Kung gusto niyo po ma, sige bilhin niyo na. Kasya pa po ba yung pera?" Di ba nak, kakapadala mo lang? Hindi naman mauubos lahat sa semento yun. Dinagdagan ko na lang ng kaunti galing sa pension ko. Binili ko na nak. Yung tita mo, ay nako, inggit na inggit. Panay ang papuri sa'yo. Napakabait at napakaresponsableng anak mo raw talaga. Ang malakas na tawa ng biyenan ko sa speaker ay parang mga karayom na tumutusok sa tenga ko. Napatigil ang kutsara ko sa ere. Yung mainit na ulam na kinakain ko ay biglang naging matabang. Parang papel na walang lasa. 26,000 para sa garahe, pero may sobra pa para pambili ng alahas na matingkad na berde. Ayos ah. Habang ako, dahil lang sa isang damit na nagkakahalaga ng 1,350 na nakasale pa, ay sanabihan niyang walang konsensya. Grabe. Nanatiling tahimik ang hapagkainan. Tanging ang boses lang ni Troy at ang halakhak ng biyenan ko ang naririnig. Para akong anino sa sarili kong bahay. "Hana, narinig mo yun?" Biglang lingo ni Troy sa akin. Ang mga mata niya ay nagniningning sa pagmamalaki. Masayang masaya si Mama. Ang laki ng pasasalamat niya sa atin. Dahan-dahan kong ibinaba ang kutsara at tinidor. Hindi ko na kayang lunukin ang huling subo ng kanin. "Sa atin?" tanong ko. Ang boses ko ay kalmado pero may talim na hindi niya napansin. "O sa iyo?" Kasi sa pagkakaalam ko, Troy, ang perang pambili niya ng alahas ay galing sa sahod mo na dapat sana ay ambag mo rito sa bahay. Nawala ang ngiti sa mukha ni Troy. Agad niyang pinatay ang video call matapos magpaalam ng mabilis kay Mama Luz niya. "Ano na namang problema, Hana? Nag-uumpisa ka na naman ba?" Ang problema? Tumayo ako sa harap niya. Lakas na loob na sinabi ko to sa kanya. Alam mo yung totoo? Na bawat sentimo ng kinikita mo, Troy, ay napupunta sa luho ng nanay mo. Habang ako yung nagbabayad lahat ng bills natin dito. At nung bumili ako ng isang blusa, Troy, isang blusa lang yun. Pinaramdam mo sa akin na para kong kriminal na nagnakaw sa pamilya mo. Grabe ka naman magsalita, Hana. Luho ba ang pagpapatayo ng garahe?
At saka, pensyon naman ni mama yun. Kailangan niya ng konting saya. Saya na nagaling sa pagod ko? Putol ko sa kanya. Dahil kung hindi ko binabayaran ang 100% ng bills natin, wala kang maipapadalang 26,000. Sa madaling salita, ako ang nagpopondo sa'yo. At sa pendant ng nanay mo, habang ako, kailangang maghintay ng sale para lang makabili ng damit na hindi butas. Namula ang mukha ni Troy sa galit o siguro sa hiya. Ang selfish mo talaga, Hana. Pera mo lang ba ang mahalaga? Paano naman yung sakripisyo ni mama sa akin? Utang ko ang buhay ko sa kanya. Kung ganun, Troy, bayaran mo ang utang mo sa kanya gamit ang sarili mong buhay. Huwag yung sa akin. Kinuha ko yung bag ko tsaka yung box ng blusa. San ka pupunta? Gabi na, sabi niya habang sinusundan ako sa pinto. Pupunta ako sa lugar kung saan ang 1,000 piso ay hindi kasalanan. Lumingon ako sa kanya bago lumabas. At habang wala ako, Troy, subukan mong bayaran ang kuryente at internet gamit ang pasasalamat ng nanay mo. Tignan natin kung hindi tayo maputulan bukas. Aba, Hana, bastos ka na, sigaw ni Mama Luz. Hindi po ako bastos, Ma. Natuto lang akong mag-compute, sagot ko habang hila-hila ang maleta ko. Troy, ibibigay ko na sa'yo yung kalayaan mo. Magsama kayo ng nanay mo sa garahe nyo. Doon kayo matulog. Doon kayo kumain ng hiyo at praise ng mga kamag-anak nyo. Magmula ngayon, ang sahod ko ay para na sa akin, sa mga damit ko at sa kinabukasan ko. Lumakad ako palabas ng pinto nang hindi lumilingon. Narinig ko pa ang pagsigaw ni Troy at ang pag-atungal ng biyanan ko, pero wala na tong talab sa akin. Pagbaba ko sa labi, sumilay ang araw. Hinawakan ko ang suot kong blusa, yung kulay seafoam green na silk. Sa ilalim ng sikat ng araw, mas lalong kuminang ang kulay nito. Hindi na ako mukhang hapo. Hindi na ako mukhang lantang gulay. Sa wakas, suot ko na ang kalayaang matagal ko nang binayaran. Pero ngayon ko lang tunay na nakuha.